Ibinunyag ngayon ni Batangas Representative Leandro Leviste na may mga contractors na ipinasok sa DPWH si Secretary Vince Dizon. Kaya hindi umano nawala ang insertion sa infrastructure projects ng ahensya para sa taong 2026. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. At eto, nagbabantay tayo ngayon. Schedule po kasi natin ngayon ang pagbabantay mga kababayan. Kaya nandito tayo ngayon. Samantalang nagbabantay ay naisipan namin gumawa ng content para iparating sa inyo itong breaking news na ito. At ito'y napanood namin sa Net25 News and Information sa programang Sa Mata ng Agila mga kababayan. Tungkol dito kay Secretary Vince Dizon na nagpasok ng mga opisyal sa DPWH na mga kontraktor mga kababayan. Meron pong conflict of interest dito. Mga kontraktor ba naman ang ipinasok sa DPWH na magiging tauhan niya? Wala na namang mangyayari dito mga kababayan. Kaya nga nagkakurap-kurap ang DPWH dahil sa kanyang mga sistema. Pagkatapos mayroon na naman pong pumasok na mga kontraktor sa DPWH mga kababayan. Mas maganda po siguro panoorin natin ang video ito para malaman natin kung ano po yung sinasabi namin. Sabay-sabay po natin panoorin ang video ito. Ibinunyag ngayon ni Batangas Representative Leandro Leviste na may mga contractors na ipinasok sa DPWH si Secretary Vince Dizon. Kaya hindi umano nawala ang insertion sa infrastructure projects ng ahensya para sa taong 2026. Si Vic Somintak sa detalye. May mga contractors ding ipinasok sa Department of Public Works and Highways o DPWH si Secretary Vince Dizon kung wala mang kontrata sa gobyerno ay may mga kaugnayan sa kontrata sa pamahalaan. Yan ang ibinunyag ni Batangas Representative Leandro Leviste na nagsabing nakuha niya ang impormasyon sa mga kasama rin niya sa Kamara de Representantes. And what I heard is that it's not him who is a contractor, it's a member or members of his team who are contractors. And how exactly, I'm not the authority. But I have been told that this is actually known by many in Congress now. Kaya question ng kongresista, wala bang conflict of interest sa mga itinalaga ni Dizon sa DPWH kung may negosyo sila o kontrata sa DPWH? Then the question is, if it's true that new appointees in DPWH have interests in companies that do business with DPWH, are we sure that there will be no conflict of interest in the awarding of contracts under the new leadership at DPWH? And why then has this not been previously disclosed? Hamon ni Leviste kay Dizon na i-disclose ang mga contractors mismo o konektado sa mga contractors na itinalaga niya at isinama sa team sa kagawaran. Isa ito sa nakikita niyang dahilan kung bakit mayroon pa ring insertions sa mga infrastructure projects sa ipinanukalang budget ng DPWH sa 2026 na abot sa 600 bilyong piso. Secretary Dizon is very accessible to the media. And I hope then that we can ask him to disclose all of his and his team's connections to DPWH contractors. And if he thinks there are still kickbacks in DPWH, and if he has ever discussed or been offered kickbacks, and if he could share this so that we can all work together. Inihayag ni Leviste na kung talagang gusto ni Secretary Dizon na mawala ang anomalya sa DPWH, dapat alisin ang mga opisyal ng ahensya na kontraktor at kasabwat ng mga contractors. Hiniling din ng mababatas kay Dizon na babaan ng 25% ang presyo ng mga projects sa DPWH upang walang magiging kickbacks ang mga opisyal ng DPWH at mga politiko na humirit ng infrastructure project sa kanilang nasasakupan.
Dagupan. Naniniwala si Leviste na kaya pang ayusin ang 2026 budget ng DPWH at maalis ang mga insertions na ginawa mismo ng mga tiwaling opisyal ng DPWH na kasalukuyang nasa pwesto dahil dadaan pa sa Senate deliberations ang national budget. Vic Samintat para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Yun po yung report ng Net25 News and Information sa programang Mata ng Agila, mga kababayan. Ito pala, etong si Secretary Vince Dizon ng DPWH, siya pala itong nagpasok ng mga opisyal ng DPWH na mga kakilala niya at contractor po itong mga ito, mga kababayan. Meron po talagang conflict of interest ito. Ikaw ba naman ang secretary ng DPWH pagkatapos yung mga opisyal ng DPWH mga contractor na inilagay mo dyan, wala talagang mangyayari dyan. Magkakaroon talaga ng conflict of interest yan, Sir Vince. Sana maayos nyo po ito. At ito nga po, binunyag po kayo ni Congressman Leviste. Mga kababayan, isinishare po namin ito sa inyo para malaman nyo na itong mga nasa gobyerno talaga, ang may malaking problema rito, mga kababayan. Kaya nagkanda, hirap-hirap tayo. Kaya nagkanda-kanda ghost project na yan at mga kung ano-anong mga korupsyon ang nangyari dyan sa DPWH sapagkat ganito po kasi ang nagiging lakaran dyan at ganito po kasi ang nangyayari dyan, mga kababayan. Mga kababayan, ano po masasabi nyo rito? Mag-comment naman po kayo dyan sa baba at nang sa ganun malaman natin ang inyong pulso tungkol dito sa isyong ito. Beno mga kababayan, muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, at bumabati po kami sa inyo. Gabi po dito sa amin ngayon. Nagbabantay po kami rito habang gumagawa tayo ng content, mga kababayan. Anumang oras po kayo datnan ng video ito, bumabati po kami sa inyong lahat ng isang magandang araw.